Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Mira. Dear Kathy G, magandang araw po sa inyo at sa mga loyal listeners ng FMR. Bago ko po simulan ang aking kwento, nais ko po munang pasalamatan ng mga taong nagbahagi ng kani-kanilang klase ng kwento. Matagal na po akong nakikinig sa inyong istasyon. Aaminin ko po na maraming beses na akong na-inspired at hindi na rin po mabilang kung ilang aral na ang napulot ko sa iba't ibang klase ng kwento na napakinggan ko. Hindi ko rin po ina-expect na darating pala ang araw na ako naman ang susulat sa inyong programa para magbahagi ng aking kwento. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mira. I'm 21 years old, laking Maynila. Lumaki ako na hindi kilala kung sino ang totoo kong ama. Single mom ang nanay ko pero hindi naman siya nagkulang na maibigay ang mga bagay na kailangan ko, Kathy. Maraming beses ko na pong sinubukan na tanungin si mama tungkol sa tatay ko pero kahit katiting na impormasyon tungkol sa kanya ay wala akong makuha. Madalas pa nga ay nauuwi pa sa matinding pagtatalo ang simpleng pagtatanong ko. Isang araw, dahil sa sobrang galit at tampo ko kay mama, nag-decide akong lumayas at umuwi ng probinsya para lumayo at magpalamig ng ulo. At ito na po ang simula ng aking kwento. Tao po? Tao po? Auntie Mercedes? Tao po? Teka lang, Auntie? sino ba yung nandyan at hindi makahintay? Ako, baka masira mo pa yung pinto ko. Aba, maghintay ka nga dyan. Auntie! OMG! Kamusta na po kayo? Aba sino ka bang bata ka? Auntie, nakalimutan mo na ba ako? Ako to, si Mira. Ay, hala, ikaw na ba yan? Aba, sobrang dalaga ka na pala, no? Ano bang sadya mo rito at napadalaw ka? Ang mama mo ba? Nasaan? Bakit ang dami mo namang bitbit na gamit? Pwede po bang dito muna ako kahit isang buwan lang po, Auntie? Halika, pumasok ka muna dito sa loob. Mukhang pagod ka pa sa biyahe. Salamat po, Auntie, ha? O, ilagay mo na lang ang mga gamit mo dun sa taas, sa kaliwang pinto. At dun ka na lang magkwarto, ha? Ang mama mo nga pala, kumusta na? Ayos naman po si Mama, Auntie. O, bakit ba hindi siya sumama sa'yo? Ang totoo po niyan, Auntie, nag-away po kami ni Mama. Nagkasagutan po kami nang tanungin ko ulit siya tungkol sa pagkakakilala ng tatay ko. Kaya nandito po ako ngayon para sana lumayo-layo muna habang bakasyon pa. Naku, ikaw talagang bata ka. O siya, magstay ka na lang dito ha kung hanggang kailan mo gusto. Wala namang problema, basta magsabi ka sa mama mo na nandito ka sa bahay ko ha. Auntie, saka ko na lang po sasabihin pag okay na ako. Ganun ba? Sige, at magpahinga ka na muna. Tatawagin na lang kita kapag handa na ang hapunan ha. Salamat po, Auntie. Sobrang laki talaga ng bahay ni Auntie Mercedes. Sayang naman mag-isa lang siya nakatira dito. Bakit kaya hindi nakapag-asawa at nagkaroon ng sariling pamilya si Auntie? Wow! Para akong nag-book ng luxurious ancestral hotel sa ganda ng kwarto na to. Ay, sayang talaga.
Napakalaki ng bahay ni auntie. Maganda naman siya at mayaman. Kaya lang walang asawa at anak. Tumanda na lang talagang dalaga si auntie. Miss, kakain na rin ng hapunan. Pinapatawag ka na ng Auntie Mercedes mo. May kasama naman pala si Auntie Mercedes dito sa mansyon niya. Akala ko mag-isa lang siya rito. Anong pangalan mo, kuya? Justin. Ako si Justin. At minsan lang din ako pumupunta rito kapag tumatawag si Aling Mercedes kung may ipapayo siya dito sa bahay niya. Ganun ba? Akala ko ikaw na ang kasama ni auntie dito sa bahay niya. Sayang nga lang at ang laki ng bahay ni auntie pero mag-isa naman siya. Yun naman ang gusto ni Aling Mercedes yung mapag-isa. Simula na magtrabaho ko sa kanya, ayaw na talaga niyang may kasama. Nagtataka nga ako bakit may dalaga siyang bisita. Teka miss, ano mo ba siya? Hindi ba obvious? Tinatawag kang auntie, di ba? Oo nga no. Oh, tara na Mira. Masarap tong niluto kong adobo. Ang bango naman po nito, auntie. Mukhang mapaparami ako ng kain dito, ha? Oh, sige na. Kumain na kayo. Tama ng pambobola. Ang sarap naman po. Mukhang pwede na kayo mag-asawa. Uy! Wala na akong panahon para dyan. Ako kayo talaga. Auntie, tanong lang po, Hindi po ba kayo nagkaroon ng manliligaw ng kabataan niyo? Muntik na sana akong ikasal. Pero, hindi ko tinuloy Ha? Bakit po? Dahil may mga bagay na kailangan nating pakawalan para sa kaligayahan ng iba. Kahit na ang kapalit nito ay ang pagtanda ko ng walang kasama. Kathy G, nagulat po talaga ako sa sinabi ni Auntie Mercedes. Akala ko nung una ay nagbibiro lang siya. Pero kita ko naman sa kanyang muka na nagsasabi siya ng totoo. Gusto ko pa sanang magtanong na iba pang detalye kung bakit hindi niya itinuloy ang kasal niya, pero nahihiya naman ako. Pero matapos po ang hapunan, ay hindi na nawala sa isip ko ang sinabi ni Auntie Mercedes. Ramdam kong may malalim siyang sugat na hanggang ngayon ay hindi pa tuluyang naghihilom. Kaya nung gabing yon, habang hindi ako dinadalaw ng antok, napagdesisyonan kong libutin muna ang lumang bahay niya. Grabe. Parang bawat sulok ng bahay na to may tinatagong kwento. Ha? Ano to? Lumang litrato? Si Auntie Mercedes? Ang ganda niya rito. Pero sino tong lalaking katabi niya? Ex niya? Anong ginagawa mo dyan, Mira? Auntie, pasensya na po. Nakita ko lang itong litrato. Ibalik mo na yan dyan. Auntie, siya po ba yung muntik niyong mapangasawa? In fairness, may tsura po Oo. Siya sana ang magiging asawa ko. Bakit hindi po natuloy? Dahil sa mga bagay na ni minsan ay hindi ko inisip na mangyayari nung magkasintahan pa lang kami. Ano pong ibig niyong sabihin? Minsan ay mas mabuting wala tayong alam sa ilang mga bagay. Hoy, Mercedes! Lumabas ka dyan! Ilabas mo ang anak ko, Mercedes! Hoy, ano ka ba, Marian? Dito ka pa talaga mag-iiskandalo sa harap ng bahay ko? Umalis ka dyan bago pa kita ipabarangay. Ang kapal na mukha mo. Buksan mo to! Buksan mo! Ilabas mo si Mira! Ano bang problema mo, ha? Hanggang ngayon ba naman, baliw ka pa rin?
Ikaw! Ikaw ang problema ko! Hanggang ngayon sinisira mo ang relasyon ko sa mga taong mahal ko! Hoy! Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Baliw ka na talagang babae ka? Hindi ako nakakalimot, Mercedes. Alam natin parehas kung sino ang baliw sa ating dalawa. Ikaw! Ikaw ang baliw! Auntie? Mama? Ano ba yan? Bakit nagsisigawan kayong dalawa? Ano bang problema nyo? Ma! Itanong mo dyan sa nanay mong baliw. Mira, halika na. Umuwi na tayo ng Maynila. Ano ba ginagawa mo rito, ha? Ang layo ng narating mong bata ka. Ma, ano ba? Lumawas nga ako rito para mapalayo sa'yo pero sinusundan mo pa talaga ako. Lumabas ka na dyan! Umuwi na tayo ngayon na! Sa dami-dami mong pwedeng puntahan, dito pa talaga! Umalis ka na, Ma. Hindi ako sasama sa'yo. Uuwi ako kung kailan ko gusto. Mira! Mag-ingat ka, Marian. Ako nang bahala sa dalaga mo. Miss Kathy, hindi ko in-expect na susundan ako ni Mama hanggang dito sa Romblon. Hindi ko rin alam kung tama bang pagtabuyan ko ang sarili kong ina, pero hindi ko pa rin lubusang maunawaan kung bakit kailangan niya pang mag-eskandalo dahil lang kay Auntie Mercedes ako tumuloy. Nagtataka po talaga ako kung bakit sobrang galit na galit sila sa isa't isa. Pero sa mga oras na yon ay nanaig pa rin ang sama ng loob ko. Nagtataka po talaga ako kung bakit sobrang galit sila na para bang hindi simpleng tampuhan lang ang namamagitan sa kanila, Kathy. At habang tumatagal, Miss Kathy, mas lalo kong nararamdaman na may sikreto silang pareho na pilit itinatago sa akin. Isang lihim na maaring may kinalaman sa pagkatao ko at sa lalaking nasa lumang litrato na nakita ko. Unti-unti na po akong kinakain ng curiosity ko. Sino ba talaga ang lalaking yon? Bakit galit na galit si Mama kay Auntie Mercedes? At bakit pakiramdam ko ako po ang sentro ng lahat? Gulong-gulo po ako sa mga nangyayari sa pamilya ko. Sa ilang araw ko pong pagstay dito sa Romblon, parang mas lalo po akong naguguluhan sa mga nangyayari. May mga tanong sa aking isipan, pero wala akong makitang kasagutan. Kaya naman, dito ko po ipagpapatuloy ang aking kwento. Auntie, gising na po pala kayo. Ay, Mira! Oo, halika na, mag-almusal na tayo. Auntie, pwede po ba akong magtanong? Depende kung tungkol saan ba. Sino po ba talaga yung lalaking nasa litrato? At bakit galit na galit si Mama sa inyo? Kilala niyo po ba kung sino talaga ang tatay ko? Masasagot niyo po ba ang mga tanong ko na hindi masagot ng mama ko? Ay, Mira, may mga katotohanan kapag nalaman mo, hindi mo na mababawi. Mas gusto ko pong masaktan sa totoo kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Mira, ang lalaking nasa litrato, si Ramon. Siya ang lalaking pakakasalan ko sana noon. Pakakasalan niyo po? Bakit hindi po natuloy? Bakit po kayo umatras? Dahil 3 araw bago ang kasal, nalaman ko na buntis ang kapatid ko. Kapatid niyo? Si Mama? Oo, si Marian. At ang batang dinadala niya noon, ikaw yun, Mira. Ako? Hindi ko po maintindihan. Ano naman po kung nabuntis si Mama noon? Bakit kailangan niyo pong hindi ituloy ang kasal niyo? Teka, tama po bang pagkakaintindi ko? Ako yung... Oo, nabuntis siya ni Ramon habang ako ang kanyang kinakasama. Habang pinaplano ko ang kasal.
Palihim nila akong pinagtaksilan. Hindi to totoo. At nung araw na nalaman ko ang lahat, ako mismo ang umatras sa kasal. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil ayokong itali ang sarili ko sa lalaking sinira na ang tiwala ko at sa kapatid ko na walang pagpapahalaga sa pamilya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Patawad po, Auntie, sa mga sugat na dulot ng mga magulang ko. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa kasalanang hindi ikaw ang may gawa, Mira. Wala kang dapat ipag-alala. Matagal ko na silang pinatawad. Mas magaan sa puso ang mamuhay ng walang galit at hinanakit sa damdamin. Kung okay lang pong tanungin, si Ramon po na tatay ko, nasan na siya? Wala na siya, Mira. Wala na. Matagal na. Ano pong ibig niyong sabihin? Tinapos ni Ramon ang buhay niya noong umatras ako sa kasal. Maraming beses siyang nagmakaawa sa akin pero hindi ako pumayag na ituloy ang kasal namin. Dahil ayaw kong matali sa taong taksil. At sa sobrang kahihiyan nila ni Marian, mas pinili ni Ramon na wakasan ang kanyang buhay. Kathy G, parang tumigil ang mundo ko sa mga sandaling yun. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit na tanggapin. Ang katotohanang bunga pala ako ng pagtataksil o ang malaman na ang lalaking buong buhay kong hinanap ay matagal na palang wala sa mundong ginagalawan ko. Sa loob ng maraming taon, galit ang naramdaman ko sa mama ko dahil itinago niya sa akin ang pagkatao ng tatay ko. Pero noong mga oras na yon, unti-unti kong naintindihan kung bakit pinili niyang manahimik. Paano mo nga naman ikukwento sa sarili mong anak na siya ay isinilang mula sa isang kasalanang sumira sa pamilyang bubuuin pa lang sana? Habang nakatingin ako kay Auntie Mercedes, Kathy, doon ko po nakita ang sakit ng isang babaeng minsang nasaktan ng todo pero piniling magpatawad kesa mabuhay sa puot. Samantalang ako, wala na akong kasalanan. Pasan-pasan ang bigat ng mga pagkakamaling hindi ko naman ginawa. Hindi ko po alam kung papaano haharapin si Mama matapos kong malaman ang lahat. Galit ba ang dapat kong maramdaman? Awa o pang-unawa? Sa unang pagkakataon, Kathy G, hindi ko na hinanap kung sino ang tatay ko. Dahil mas malinaw ko nang nakikita kung sino ang mga taong nasaktan para lang mabuo ako. Ma, Mira, alam ko na po lahat ng katotohanan. Hindi mo na kailangan magsinungaling pa sa akin, Ma. ngayon alam mo na kung bakit matagal akong nagsinungaling sa'yo. Hindi naging madali sa akin na itago ang katotohanan. Pinangunahan ako ng hiya dahil hindi ko alam kung anong mukha ang ihaharap ko sa'yo, anak. Bakit niyo po ginawa? Bakit sariling kapatid niyo pa ang trinaydor mo? Dahil naging makasarili ako, anak. Naiinggit ako noon kay Ate Mercedes. Siya ang paborito, siya ang maganda, siya laging pinipili. Buong akala ko kapag nakuha ko si Ramon, may isang bagay na ako naman ang panalo. At ako yung bunga ng kasalanan niyo. Ikaw ang naging bunga ng pinakamaling desisyon ko. Pero, anak, ikaw din ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Bunga pa rin ako ng pagkakasala na hindi ko pinili. Bunga ng pagkakamali niyo na hindi ko na mababawi.
Kathy G, sa mga sandaling yon ay tuluyan ko nang tinanggap ang katotohanang matagal nang itinago sa akin. Masakit man isipin na isinilang ako mula sa pagkakamaling hindi ko naman pinili. Natutunan ko rin hindi kasalanan ng isang anak kung papaano siya nabuo sa mundong ito. Wala pong batang dapat magdala ng bigat ng kasalanan ng kanyang mga magulang. Hindi namin pinili ang paraan ng aming pagdating, pero may kakayahan kaming piliin kung paano namin bubuuin ang sarili naming kinabukasan. Miss Kathy G, maraming salamat po sa pagpili na maere ang aking kwento. At para po sa mga nakikinig ngayon, hiling ko sana na may aral kayong mapulot at inspirasyon sa aking istorya. Muli, ako po si Mira at ito ang aking kwento. Salamat po. Love Me, Kathy G.